What's up? Go fam. Okay, so papunta na tayo ng farm ngayon. Go fam. And to deny the fact na hindi pwede magkaroon ng problema ang isang hybrid seed, napakalaking kabulastugan yan, go fam, no? So pasensya sa word, kasi nga from planta to germination test to repacking, packing, repacking, to warehouse, to logistics, to dealers, distributors, tapos to farmers, in between, ang daming pwedeng mangyari para maapektuhan yung quality ng seed. Okay, hindi ko sinasabi, okay, let me be clear again, okay? Kasi ang hirap naman pag one-sided. Hindi ko rin sinasabi na lahat ng reklamo ng farmer doon sa binhi valid, okay? Kasi na-experience na rin namin yan, okay? Na hindi rin natin pwedeng i-deny na pag nagka-problema ang binhi, laging yung binhi ang may kasalanan, okay? Meron pa din yan factor doon sa farmer, okay? Pero as a seed company, kung i-deny mo sa akin na hindi pwedeng magka-problema ang seed nyo, sabi ko nga ay nako. Di ko na alam. Okay, hindi ko na alam. Okay. So now, medyo umuulan-ulan na, go fam. So ito ang tip ko sa inyo, no? Kasi ito unwritten rule. Wala nga naman talaga sa kontrata to. Wala naman talaga sa usapan. Okay? So bago kayo bumili ng binhi, kasi ito ay pagkamahal-mahal, no? Hindi naman pagkamahal-mahal. Mahal. Okay? Dahil ito ay mahal. Okay? Okay, ang prinsipyo ko dyan is premium seed or premium price, okay? At premium price, we expect premium quality and premium after sale services. Yun, go fam, ang ine-expect natin dapat na mga farmers. 'Di ba? Kasi yun, binigay natin ng buong-buo yung bayad. Okay? So, yung expectation din natin dapat nandun din. Okay? Premium nga So, dapat premium din yung product. Okay, so bago kayo bumili, tanungin nyo na yung pagbibilan nyo kung ano yung mga protocol, ano yung mga SOP, just in case, hindi ko naman sinasabi magka-problema, just in case magka-problema, ano yung mga dapat gawin. Okay, usually pag nagkaka-problema lang naman yan, dalawa. It's either walang tumubo or low germination. Okay, so just in case nagkaroon ng problema, ano yung dapat natin gawin? So yun yung dapat nyong tanungin. Okay, meron ba kayong number na pwedeng tawagan? Ano yung proseso? Okay, so usually yan, magbibigay ng number ng technician. Okay, para just in case. Okay, so ito naman tip ko sa inyo, go fam. Pag magtatanim na kayo, okay, total meron naman tayong mga cellphone, di ba? So i-document nyo lang. Okay, yung date, okay, yung weather, yung soil, o condition ng soil, at saka condition ng seed. Okay, so i-document nyo lang para just in case, 'di ba? Just to be fair naman, 'di ba? Para at least hindi rin mahirapan yung magva-validate nung seed natin. Yo.